Muli, isang mapagpalang gabi po mga kapatid sa inyo lahat. Ito po ang inyong bang lingkod, Pastor Billy Inconado. Ngayon pong gabi mga kapatid, ating pong tatalakayin sa ating midweek service itong paksang sacrificial love. Ano ba itong sacrificial love na ito? Ano-ano ba ang mga uri nito at paano natin ito ilalapat sa ating buhay? At ang magiging bunga po nito sa ating buhay. Siguro, tingnan po natin, what is sacrificial love? Sacrificial love, feeling of kindness and concern to a person without expecting something in return. Sa ating salita, ito po ay pagpapadama ng kabutihan at pagmamalasakit sa tao nang walang hinihinging kapalit. Halimbawa po, ang ating Panginoon Jesucristo, inialay po niya kanyang buhay dun sa krus bilang handog sa ikapagpapatawad at ikaliligtas ng bawat mananalig sa kanya. Dahil po mahal niya tayo. Ang pagmamahal na yan sa wikang Greek ay tinawag pong agape or divine love. Sabi nga po sa Book of Romans chapter 5 verse 8, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo nung tayo'y makasalanan pa. Alam po rin natin, sinabi sa John chapter 3 verse 16, kayo na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pinigay niya kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ganun po ang sacrificial love. It takes a lot of sacrifice. Meron po mga uri ng sacrificial love. Pero sabi nga po muna doon sa Romans chapter 12 verse 9, kapuutan muna natin ang masama at ibigin ang mabuti. Talagang yun po muna ang dapat gawin para maging makahulugan ang sacrificial love. Meron pong at least 5 klase ayon po sa teksto na ating pagbabatayan ngayon pong gabi. Meron, unang-una, ito po ay pag-ibig sa asawa o sa wikang Greek ay eros. Diba? Sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 25, mga lalaki, ibigin nyo ang inyong mga asawa. O siyempre, babae yon. Ang babae, kailangan talaga ng pag-ibig. Pag nag-asawa ka, or vice versa, lalaki sa babae, babae sa lalaki, talagang meron kang dapat isakripisyo dyan. Yung pansarili mo, isasakripisyo mo dahil meron ka ng kahati sa iyong puso. Yan ang iyong asawa. So, marami kang isasacrifice. That is one way of sacrificial love. Pangalawa, pag-ibig po sa magulang, kapatid, at kamag-anak. Sa wikang Greek po yan phileo, na ibig sabihin ay pag-ibig sa kapwa. Doon nga po sa Ephesians chapter 6 verses 1 to 4, nakikita po natin doon yung obligasyon ng anak sa magulang. Sabi nga po roon mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon. Igalang mo ang inyong ama't ina na siyang unang utos na may pangako. Anong pangako? Lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. Ganon din po yan sa sinasabi sa Ephesians chapter 1 Timothy chapter 5 verse 8, di ba? Ang sino bang hindi kumakandili sa kanyang kamag-anak, maging sa kanyang pamilya, ay masahol pa sa hindi mananampalataya. At pangatlo, let's see, pag-ibig po sa iglesia, ibig sabihin sa mga kapatiran sa Panginoon, sa pamamagitan ng paglilingkod. Di ba? Kailangan din po yan sakripisyo po yan. Di ba? Kung hindi tayo makikilahok, hindi po tayo isa sa ministry ng iglesia, mag-iiwas tayo, hindi po magkakaroon ng kaganapan yung pag-ibig na yan. Talagang kailangan po natin makibahagi. Mayroon po kasi mga Christian, mga tao, ayaw mag-participate sa gawain ng Panginoon. Gusto nila kung kailan lang siya pupunta, kung kailan na may isipang umatid. Wala silang direktang participation. Mga kapatid, nakakalungkot po yan. Hindi po sacrificial love yan. Yan ay selfish
Selfish love. You want to serve the Lord in your own convenient time. Hindi po ganon ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga po, kailangan po ang pag-ibig sa iglesia sa pamagitan po ng ating paglilingkod. Ano pa po? Letter D, ibigin maging ang mga kaaway. Naku, marami po yan sa chapter 12 ng Romans. Yan din po, verses 14 to 21. Andyan na po, kung ang kaaway mo magutom, pakanin mo siya. Kung nauuhaw pa, inumin mo. Ang sabi nga po ng ating Panginoon, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Basahin po ninyo yan, verses 14 to 21 ng chapter 12 ng Romans. At higit po sa lahat, mga kapatid, ang Diyos bago ang ating kapwa. So ang sacrificial love, we have to sacrifice everything. Everything if you want to love God. Naku, marami tayong isasacrifice dyan. Kaya kung mayroon kang bisyo, isasakripisyo mo yan. Aalisin mo yan. Kung mayroon kang mga kinikita, lipak-lipak na salapi dahil sa hindi magandang paraan, you have to sacrifice. You have to leave it. Kung mayroon kang mataas na posisyon sa gobyerno, pagdating sa Panginoon, siya ang amo mo. Ang dami po ng mga bagay na dapat pong isacrifice when we love God. Talaga pong ang Diyos po talaga dapat mataas. Sa pangatlong bagay, mga kapatid, sa pangatlong bahagi, ano po ang magiging resulta nito? Kapag ginawa natin ito, sinabuhay ang sacrificial love, unang-una, kapayapaan at kapanatagan sa bawat isa. Nandun po yan sa Romans chapter 5, verse 1. Di ba? Ang yaman din lang, pinawalang sala tayo ng Diyos na kay Kristo Jesus. Meron tayong kapanatagan at kapayapaan sa bawat isa. Di po ba? So, yan po, may kapayapaan. Ano pa po ang pangalawa? Dalawang bagay lang po ang nailista ko rito. Kaligtasan at kagalakan na magpuri sa Diyos. Andiyan po yan sa Romans chapter 5, verses 10 to 11. So, makikita po natin dyan yung kagalakan na binigay ng Panginoon sa atin. Di ba? Romans chapter, Pilipos 4:4, di ba? Rejoice in the Lord. Again, I say rejoice in the Lord always. At ito po sa Romans chapter 5, dyan po sa verse 11, kagalakan na magpuri sa Diyos. Kasi makakapagpuri ka sa Panginoon because nandoon po yung kagalakan. Meron tayong bahagi sa gawain ng Diyos. Meron tayong participation. Hindi tayo katulad ng grasshopper, palundag-lundag, kung kailan may isipan pumunta ng church, kung kailan may isipan maglingkod, kung kailan may isipan na ganun Ganun ang karamihan ng mga tao ngayon. It is not the way sacrificial love God is looking for us. Ang sacrificial love, ito po ay isang voluntaryong pag-ibig na paglilingkod sa Panginoon, pero kailangan nating isang tabi ang ilang mga bagay. Nawa, mga kapatid, maranasan po natin ang sacrificial love sa bawat araw dahil kay Kristo po na nagmamahal sa atin. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, salamat muli sa iyong mga salita na naging pagpapala sa amin, Panginoon. Salamat po sa mga nakinig. Salamat po, Panginoon, sa iyong pang-araw-araw na pag-iingat at ang iyong patuloy na pag-ibig sa amin, sa aming pamilya, at gayon din po sa ministry sa Novaliches at sa kabuuan ng Iglesia Unida, hindi lang sa Metro Manila 2. Sa iyong muli ang kapurihan, Ama, sa pangalan lahat ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.